Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, panunuring pampelikula. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ikalawa, mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin na ito. Ano nga ba ang panunuring pampelikula? Batay sa mga kaalamang nabasa mo, batid mo na ngayon ang mga mahabang kasaysayan ng pelikula sa ating bansa. Malaki ang impluwensya ng pelikula sa buhay ng mga mamamayan. Madalas ay nagiging basehan ito ng uso, hindi lamang sa pananamit at itsura, kundi gayon din sa asal, pagpapahalaga at uri ng pamumuhay. Ang mga artistang gumaganap at karakter na isinasabuhay nila ay nagiging modelo ng mga nakapanunood partikular ng mga kabataan. Kaya't hindi katakatakang kung magbabalik tanaw sa panahong 1920s, kapansin-pansin ang pagtaas ng mga insidente ng karahasan na pinangungunahan ng mga kabataan. Pinaniniwalaan na ang mga pelikula tungkol sa buhay ng mga gangster na sikat ng mga panahong iyon ang dahilan sa pagtaas ng bilang ng mga insidenteng ito. Ang mga kaisipang ito ang naging sanhi ng pagsilang ng agham sa pag-aaral o pagsusuri ng pelikula. Mahalaga ang pagsusuri sapagkat sa pangkaraniwang Pilipino, ang pelikula ay di lamang instrumento para magsaad ng mensahe, kundi nagsisilbi ring libangan at bahagi ng buhay. Sa pagsusuri ay tinitingnan ang lahat ng aspekto ng pelikula. Naniniwala ang mga tagapagsuri na ang kagandahan ng isang pelikula ay di lamang nakasalalay sa kwento at mga tauhan nito. Tinitingnan din ang aspetong teknikal. Sa aspetong ito, binibigyan ng halaga ang disenyo ng mga ilaw, ang pagkilos ng kamera, ang paghahati-hati at pagsusunod-sunod ng mga eksena, at ang paggamit ng angkop na tunog o sound effects. Ang kabuuan ng mga elementong ito ang nagbibigay buhay sa pelikula at nagiging batayan ng isang pelikulang de kalidad. Sa ikalawang bahagi ng video ng aralin na ito, alamin naman natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang pelikula. Unang bilang, tema. Ang tema ay maituturing na pinakapundasyon sa pagsusuri ng isang pelikula. Ito ang nagsasaad ng pinakapaksa, layunin o mensahe ng pelikula. Narito ang mga tanong na makakatulong sa pagsusuri ng tema ng isang pelikula. Una, sino ang mga pangunahing tauhan sa pelikula? Ikalawa, masasalamin ba sa mga tauhan ang ugali o asal ng mga totoong tao sa ating lipunan? Ano ang kinakatawan ng bawat tauhan sa pelikula? Ikatlo, anong mensahe ang nais ipahatid ng pelikula? Ikaapat, pagkatapos mapanood ang pelikula, ano ang iyong nararamdaman? Masaya? Malungkot? Naguguluhan? Bakit? Ikalawa sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula, mga tauhan. Sila ang mga taong gumaganap ng iba't ibang katauhan o karakter sa isang pelikula. Sa mga tauhang bahagi, may mga tanong na makakatulong sa pagsusuri ng mga tauhan sa isang pelikula. Una, mahusay at makatotohanan ba ang kanilang pagganap? Ikalawa, ang kanila bang pagganap ay naaayon sa kanilang pananamit, paraan ng pananalita at iba pang mga kilos? Ikatlo,
Ang mga tauhan ba ay nababagay sa panahon at tema ng pelikula? Nakatutok ba ang kwento sa isa o dalawang katauhan lamang? Higit ba sa dalawa? Sunod na tanong, habang pinanunood ang pelikula, may pagbabago bang nangyari sa mga katauhan ng pelikula? Sa paanong paraan? At ang panghuli, anong ugali ang masasalamin sa mga tauhan ng pelikula? Mayroon ba itong kaugnayan sa uri ng kultura at pamumuhay ng mga Pilipino? Ikatlo sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula ay ang uri ng pananaw o paningin. Dito masisinag ang relasyon ng kamera sa tauhan. Madalas na ginagamit sa mga pelikula ang objetibong pananaw. Sa pananaw na ito, ang mga nakikita sa iba't ibang eksena ay hindi lamang limitado sa kung ano ang nakikita ng tauhan sa isang tagpo. May mga mahalagang aspeto ang pananaw o paningin ng isang tao pagdating sa pagsusuri ng isang pelikula sapagkat ito ang unawa at pagkilala niya sa daigdig. Narito ang dalawang patnubay upang lubos na maunawaan ang pananaw. Una, obserbahan kung paano o kailan ginamit ang kamera sa pagkuha ng pananaw ng isang tauhan sa pelikula. Ikalawa, suriing mabuti kung ang kabuuan ng pelikula ay ipinakikita sa isang objetibong pananaw o sa pananaw lamang ng isa sa mga tauhan nito. Ikaapat sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula, ang shot. Ang shot ay ang mga kilos o aksyong nakunan ng kamera mula sa pag-andar hanggang sa paghinto nito. Ang sumusunod ay mga pangkaraniwang shot na ginagamit sa mga pelikula ngayon. Una, long shot. Ipinakikita ang kuhang ito ng pangunahing lugar o tauhan na may malayong agwat mula sa kamera. Ipinakikita rin ng shot na ito ang relasyon ng bagay o tauhan sa kanyang kapaligiran. Halimbawa, ang long shot ng Titanic ay nagpapakita ng laki at kapangyarihan nito. Maaari rin itong sumagisag sa kakayahan ng tao sa paggawa ng di pangkaraniwang bagay. Ikalawa, medium shot. Ang kuha ng pangunahing bagay o tauhan ay pantay sa taas nito o mula sa baywang pataas. Ikatlo, close-up shot. Ang kuha kung saan ang distansya sa pagitan ng tauhan at ng kamera ay maliit lamang. Ito ang paraan ng direktor para ipakita sa mga manunood ang mga detalyeng nais niyang pagtuunan ng pansin. Ang ikalima sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula naman ay editing ng pelikula. Masasabing maayos ang pagkaka-edit ng pelikula kung angkop ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena o kuha kapag pinagsama-sama na ang mga ito. Makakatulong naman ang mga sumusunod na tanong sa pagsusuri sa pagkaka-edit ng isang pelikula. Una, maayos ba ang daloy ng mga eksena? Ikalawa, maayos ba ang transisyon o pag-usad ng isang sequence patungo sa kasunod? Ikatlo, nasunod ba ang banghay ng pelikula o may mga eksenang saliwa at hindi dapat naroon? Ika-6 sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng isang pelikula ay musika o sound effect. Ito ang musikang maririnig habang may eksena. Ang musika ay maaaring nagmumula sa mismong eksena o labas sa eksena. Ito rin ang mahahalagang tunog na nagbibigay ng higit na kabuluhan sa bawat eksena.
makatutulong ang sumusunod na tanong sa pagsusuri ng musika o sound effect sa isang pelikula. Una, ano ang relasyon ng tunog o musika sa isang partikular na eksena o pangyayari? Angkop ba o may kakulangan ang tunog o musika sa isang pelikula? Ikalawa, ang tunog ba ay may kaugnayan sa mga eksenang ipinakikita? Ikatlo, mas nabibigyan pansin ba ang tunog kaysa sa mga eksena? Kung oo, ano kaya ang dahilan sa paggamit ng ganitong pamamaraan? Ikaapat, ang mga eksena bang musikal ay may relasyon o kinalaman sa daloy ng pelikula? Halimbawa, ito ba ay nangyayari tuwing ang isa o mga tauhan ay magkakaroon ng panaginip o pantasya? Ikalima, mayroon pa bang ibang layunin ang mga dialogo maliban sa magkwento sa mga pangyayari sa pelikula? Ang pagpapalabo o distorting ba ng tunog o dialogo ay may kinalaman sa personalidad ng tauhan o isang pagkakamali lamang? Ika-anim, ano ang saysay ng katahimikan sa isang eksena? Iyan ang mga mahahalagang tanong kung iyong susuriin ang musika o sound effect. Sa ikapitong bilang naman, sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusuri ng pelikula ay ang direksyon. Ang direktor ay ang namamahala o ang may pananagutan sa pagsalin o pagsasadula ng kwento sa pelikula. Ikawalo, disenyo ng set. Ito ang ginagamit na tagpuan ng pelikula. Inyong napakinggan ang mga hakbang upang masuri mo ng mabuti ang pelikula na iyong pinapanood. Makakatulong ito upang mas maunawaan mo ang maganda at kalidad ng isang pelikula na ating napapanood lalo na sa kasalukuyan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.